Ay, usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy Espesyal. Nagbabalik ang ating programang Entre Pinoy Espesyal at darako na po tayo sa ating Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. hanap po ng Christian Mission Service Philippines o CMSP ay isang house father. Ang kanila pong opisina ay located sa 188 Caimitoville, Caimito Street, Valle Verde, Ugong, Pasig City. Para po sa detalye, maaari po kayong makipag-ugnayan sa kanilang website po, cms.org.ph. And good news kaagapay, kung kayo po naghahanap ng pangregalo ngayong Kapaskuhan, ang atin pong portable missionary PM radio, available na po sa mga piling PCBS at CLC bookstore branches. Ayan, available po ito. Maaari po kayong bumisita rin sa ating pmradio.febc.ph na website. At diretso na po tayo sa ating patok na negosyo. Kasama po natin ngayon ay napaka-importanteng mga bisita po. Ayan, at mula po sila sa isang company. At mag-asawa po ang ating makakasama po. At masasabi natin na yung negosyo na to ay ipinanganak noong pandemya. Mga negosyante na hindi sumuko sa hirap ng sitwasyon. Sabi nga ng isang quotation, it's failure that gives you the proper perspective on success. Malalaman po natin paano nagsimula yung kanilang pagnenegosyo at kung paano na-test yung character nila bilang mga negosyante. Walang iba po kundi ang mag-asawang si Carlos at Catherine Garcia. Magandang araw po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan. Kayo na po mag-introduce ng inyong business. Ay, sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kate Garcia. Ang aming business po ay Shop Anyong PH. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo po. Ang aming mga produkto po ay mga pangregalo sa mga events, sa mga weddings, at lalong-lalo ngayong Kapaskuhan. No, So, mga ceramics po ito. Ayan. Kailan po ba nagsimula itong business po ninyo? Ang ganda actually na panood ko ito sa Patok na-feature na po sila sa Patok kasama si Sir Brian de la Cruz. Pero maganda po mapakinggan natin yung kung paano nagsimula yung kanilang business. Sir Carlos. Actually, simula po ito, siya po talaga ang nag-start ng business. Siya ang birthright ng business na Siya ang nanay. Siya ang nanay po. Oo. Opo. Ako po ay sumusuporta po lamang sa aking may bahay. Aba, kayo pala ang backbone ng negosyo na ito. Sige, Miss Kate. Ayan. Actually, nagsimula po talaga kami bilang side hustle. So, meron talaga kaming mga full-time na trabaho nung 2021. Nung pandemic po ito kung saan lahat ay mahilig or nag-try magbenta online. No? So, mga kapitbahay, mga ganyan. So, kami naman po nun, dapat ikakasal kami. Kaya lang, 1 week, Anong month yun? Kasi di ba 21 March on and off. 2021, ma'am. Oo, yan yung Delta lockdown. Yun. So, nung natandaan nyo po, in-announce yung full lockdown, ang kasal po namin, the following Saturday na. Nye. Isang linggo na lang po. Tapos, hindi rin namin alam ano ba ibig sabihin ng lockdown. Ganyan, no? So, Pero kasi di ba, oo nga, no? lahat prepared na po kasi 6 na araw na lang. Lahat talaga prepared na. So, ang nangyari po, parang yung mga giveaways namin, actually ganito rin. Wait lang, di ba 2020 yung first na lockdown, March 2020 yun? Ay, oo.
Sorry, So, 2020 pala yung ano namin, dapat yung kasal namin. Sorry. Ah. Naligaw na sa ano kasi sa... 2021 may pangalawang lockdown. So, that is natuloy Delta. ng 2021, ma'am. Okay, yung so kasal. Sorry. ano lang muna tayo. Check muna tayo sa petsa. No? Aba. March 2020. Ito na talaga. Tama ka kasi sinabi mo, hindi pa natin alam kung ano yung Oo. anyo ng lockdown at that time. Mhm. Kala natin parang 1 week lang, Mhm. 2 weeks. So, March 14 yon nag-declare March 7. Opo, mga ganun po. Hindi, sorry. Basta March 14 yung lockdown. So, kailan yung kasal nyo? March 21. Yun nga. Talagang the following week na Week po. nga. Mm. Okay. So, ang unang-una namin naging ano talaga doon, naku, paano yung mga bisitang nag-book? Kasi yung ano namin sa Tagaytay, so parang sabi namin, naku, may mga nag-book ng hotel. Siyempre, yung galing probinsya, galing abroad. Oo. O, tinawagan namin agad. Hindi po tuloy. Hindi rin namin alam kung kailan yung ano, yung talagang date na isa-set namin. So, akala namin parang ano lang siya isasara saglit, tapos parang mag-open naman ulit. Oo, Kasi diba? akala Lahat naman natin tayo parang, ganun eh. ano lang siya, yung sa bahay ka lang mag-stay saglit. Na 7 days. Oo, Kasi 7 yun naman yung days, ganun initial lang. Oo. Pero hindi talaga din namin in-expect. Siguro after 1 month, after 2 months, nagtatanong na rin yung mga supplier namin. Kasi syempre po, gusto na rin mabayaran sila dahil 50% paid na, Yung di ba? down, So, oo. ang ano Ang namin ano yun, nito, ang toxic, tapos ang stressful. So, hindi natuloy. hindi po. So, ang ginawa na lang namin. Kasi di ba yung iba nun, ginagawa, tinutuloy, tas ginagawang Zoom, di ba? Zoom wedding. Opo. So, hindi yung ginawa yun. Hindi po kasi parang ang hirap dahil, kunyari. Bagay di pa naman nakakapag-adjust Parang, that time, opo, no? hindi pa po. Kasi 1 week pa lang eh. So, parang lahat hoping pa na mag-open, matutuloy siya. Kaya parang after March, ng mga June, sabi namin, sige, next year na talaga. Dahil parang ang hirap maghintay ng weekly eh. Or monthly na Oo, tapos i-open. lagi may announcement. Opo, na tapos parang aayusin mo, parang- tapos aayusin mo ulit. Ganyan. Okay. So, after 1 year, doon na talaga natuloy. Okay. Partial lockdown. So, anong nangyari? Paano kayo nakabuo ng negosyo, no? Ang nangyari po nun, dahil nga yung mga souvenirs namin, naka-prepare na, ang ginawa ko lang naman, parang dahil dati, naghahanap-hanap lang din ako sa online, ginawa ko, nag-post ako nung mismong souvenir namin. Ano ba yung souvenir nyo? Ganito din pong mga produkto. I see. So, meron kami noon mga, unang-una talaga 12 pieces kasi mga pang principal sponsors namin. Oo. No? So, level na yung ano nyo. opo. So, hindi ko naman akalain talaga na may bumili, ma'am. Tandang-tanda ko pa, taga Batangas. At hindi ko po alam paano magpadala doon. Hindi ako Kasi hindi marunong pa naman natin alam yung shipping. Oo, wala talaga akong idea. Pero bumili siya. Binayaran niya in full. Talaga? Oo, binayaran niya. Anin in daw full. niya? Pangkasal din po. Pangbigay sa kasal. Ah. Ayan. So, parang sabi ko, ay, parang meron din palang potential. So, ang ginawa ko, kasi syempre, pang giveaway namin sa wedding, bumili lang ako ulit. Okay. Hanggang sa parang after 1 year, Nabubuhay nabibenta, siya. tapos bibili ako ulit, nabibenta. Ang starting capital ko lang talaga, ma'am, is 6,000 pesos. Kasi yun lang yung budget namin pang diba? Hindi naman malaki kasi, lang, sakto lang. Yun Biruin mo yung pamigay nyo sa supposedly principal sponsors nyo. Yun pala yung magbubukas sa inyo para sa isang negosyo. Opo. Galing. Tapos, nagrolyo na ng nagrolyo. Opo, parang nangyayari lang, pinapaikot ko lang po. Parang, kunyari, na babalik yung puhunan, nadadagdagan, binibili ko lang ulit ng produkto. So, after 1 year, actually, matatawa ka, yung condo namin, sa condo lang po kami nakatira nung kakakasal namin. So, bumili kami ng maliit na estante. Okay. Tapos parang doon nakalagay yung mga items namin. So, as in talagang sa bahay lang siya nagsimula. Hindi talaga siya yung magarbong negosyo, no? Hanggang sa, sabi ko, siguro may potential nga talaga dahil ang offering po namin nun talaga para sa mga budgetarian na ikakasal eh. Yung sakto lang talaga yung budget mo pero gusto mo pa rin, di ba? May maayos kang bibigay sa mga bisita, sa mga
ninong-ninang mo. Doon talaga siya nagsimula lang, ma'am. Hanggang sa sabi ko, sige nga, dagdagan ko ng konti yung puhunan galing sa bonus ko. Yan. Yung asawa ko naman kasi hindi naman siya nakikialam na parang sa mga trip ko na yung ganyan, sige, bibili, ganyan. Si Sir Carlos ba may background ka sa business? Before po, nag-try po ako sa mga printing ng t-shirts. Tas Okay. paupahan before. Tapos photography, nag-shoot din po kami ng weddings dati. Kaya medyo nakaka-relate po ako sa Negosyo. business ng tinayo ni Mrs. na sa events. Opo. Pag may mga payo, humingi ako sa kasi mamang isa talaga yung yung paano yung nag-hire na kami ng tao. Wala kasi talaga akong idea paano mag-manage dahil wala naman kaming pamilya na galing sa negosyo. Walang mapagtatanungan talaga. Paano magagawin dito? Nag-absent ang absent. Kaya nga. Araw-araw late. Diba? Yung mga ganun. Pero kailan siya lumaki? Yung talagang sinabi mo na, ito na talaga yung magiging business ko. Yung talagang may sabi kong na, yung parang lumaki na siya, is yung talagang nag-rent na ako, ma'am, ng sarili niyang space. Inalis mo nag-hire na siya na sa condo mo, hindi na siya nakitira sa Hindi inyo. na sa condo. Nag-rent kami, ma'am, ng talagang ng isang space. Actually, sa condo lang din yung namin, business namin. So, kumuha ako ng isa pang unit para sa business. And nag-hire ako ng isang tao. Kasi before talaga, ako lang saka siya yung ito po yung unang staff. Tapos nag-full-time ka na. This year lang, ma'am. So, after 4 years kasi, kumbaga may mga trabaho din po kasi kami talaga na sa career namin, parang mahirap din talagang iwanan ba? Dahil talagang side hustle lang nung una talaga side hustle lang. Hanggang sa unti-unting parang sabi ko, may potential. And last year, we decided na magpo-focus na ako this year sa business. So, 1 year na akong full-time sa business. Nakita ngayon sa Facebook yung iba't ibang design ng inyong mga produkto. Ikaw ba yung nag-iisip ng ng mga pwedeng ibenta? Opo. So, talagang market research and kumbaga kagaya ngayon, for 2026, ma'am, naghahanap na kami ng mga bagong, syempre, i-offer sa market. Ano ba yung mga trend? Ano yung, kumbaga, kayang supportahan yung affordability dito sa market natin. And so talagang ako kasi pag medyo night owl ako, mami. So gabi ako minsan nag-iisip kung ano ba to. Doon ako naghahanap ng mga products. And worth naman. Po, Worth naman na... Oo naman, ma'am. Kasi syempre masayang makapag bigay ng alam mo yung produkto mo ay nakakapagpasaya ng mga nakaka-receive or yung mismong kliyente mo. Ano yung pinaka-masayang feedback na natanggap mo sa business mo na ito? Siguro, ma'am, this year, isa sa nakakatuwa talaga kasi unti-unti na kami, ma'am, nag-grow sa yung mga corporate giveaways. Meron kami isang kliyente this year, no, para sa 15th or 20th anniversary po nila. From boss, ma'am, hanggang sa pinakamaliit na staff, sa amin sila kumuha ng mga pang-giveaways nila. And tuwang-tuwa talaga yung kausap namin na boss doon na ang ganda ng product nyo and for its quality and yung price, sabi niya, kumpara sa mga, kumbaga dati nila, syempre pag yearly naman po yan, di ba may pinamimigay, sabi niya, this is something new. Parang nakakataba ng puso kasi parang worth it yung pag-research mo, yung ensuring na yung ibibigay mong produkto maayos talaga. Ayun po. Bakit siya, this is something new? Actually, innovation, I would say it's an innovation. Kasi ceramic dati pa yan, di ba? Yes, Kumbaga, naman po. talagang, masabi natin, nung araw. Mhm. Pero bakit siya something new? Ayan, kasi ma'am, siguro in the world ng giveaway, ng mga regalo, no, sa mga events, hindi ka naman binibigyan ng tasa ng bowl, ng plate, di ba? Nung araw, baso uso. Yung baso na puti na may mga printout. So kami, parang nilagyan namin ng twist. Ginawa naming modern. So, nagbebenta rin kami ng mga mugs. Pero, ito na yung ibang itsura. Aesthetic kung tinatawag. Kaya sabing something new. Kasi,
hindi mo aakalain na, 'di ba? Pwede pa lang iregalo yung pinggan, Oo, yung mga yung ceramic, bowls. yung... Ang masasabi ko siguro, ma'am, yung mga panahon namin sa generation ngayon, mga younger generation na kinakasal, Oo. gusto na yung ibibigay ba hindi lang i-display, kung hindi magagamit. Gagamitin. Tapos syempre bilang ikaw din yung magregalo, gusto mo yung bibilin mong produkto ay worth it ba? Mm-mm. Something na talagang i-cherish din ng makakatanggap. So, ang nare-receive din namin na feedback, kunyari yung mga kinasal na, no, dati 3 years ago, yung mga ninong-ninang na naka-receive, actually, na-receive ko yung produkto niya sa kasal ng ganito, Ay, ng ang ganyan. galing. Sabi, Word of mouth. Oo, tapos nagustuhan namin, tapos order din sila para sa Pasko. Sabi niya, maganda pang regalo, kasi ma'am, tumatagal siya ng taon eh. Huwag mo lang basagin, syempre, dahil babasagin yan. Pero tumatagal siya and araw-araw magagamit siya ng mga makakatanggap. At saka alam ko yung ceramic design niya, embedded siya. So kahit Yes, non-fade siya, ma'am. Yan, hindi Non-fade, na-fade. Kahit microwavable. mainit, malamig. Opo, tama kayo dyan, ma'am. Pero bakit anyong? Bago mo sagutin yan, batiin ko lang ang ating mga kaagapay. Thelma Manhares, good morning po. Si Fidel Robles, watching from Queen, Canada. Si Sofia Nunez, good morning. Marivic Atienza, Charito Baluyot, magandang araw po. Jovita Manguera, yan, magandang araw po sa inyo. Yes, bakit anyong? Ayan, ang kwento talaga dyan, ma'am. Isa akong fan ng Korean. So, syempre, habang nag-iisip ako talaga ng pangalan ng negosyo, naghanap ako ng something unique. And the same time, madaling tandaan ng tao eh. Pag sinabi mo, Shop Anyong, lahat talaga parang napapangiti eh. Or parang, bakit Anyong? Naku-curious. So, parang merong recall sa mga tao. Parang kung hindi rin nila matandaan, pag narinig nila ulit sa iba, Shop Anyong, ay, narinig ko na yan. Diba? Something Yung unique. recall. Yung recall. And the same time nga, from my heart dati talaga, I'm a fan ng Pero itong ceramic ay Korean or Iba-iba. Chinese? Iba-iba, ma'am, yung mga pinanggagalingan. Okay. So, ngayon, wide range na rin yung mga products namin kasi meron na rin kaming kinikater na mga hotel. So, iba yung requirement nila, ma'am, sa mga produkto. Mahirap ba? Meron bang challenges itong pagninegosyo mo? Kasi sa tunog ha, parang nung nagsimula ka, tapos ang straight line lang ng path na pataas. Pero along the way ba, may hurdles? Sir Carlos, may gusto ka bang ibahagi ng mga naging challenge sa negosyo? Yes po, hindi lang po rin po sa usual na business. Sa kanya rin po nakita ko rin po yung talagang may ups and downs naman po ang pagninegosyo talaga. Like, hindi laging tag-ulan, hindi laging tag-araw, ganyan. May part na, halimbawa, may kaka-problem or may mga issues, ganyan. But at the end of the day, syempre, may matututunan yan. Yung hardships na yan, nagiging lesson at the end of the day. Then nakikita ko naman po yung parang resilient and improvement ng business owner ng sa aking CEO na asawa. Sige, Miss Kate. So, siguro, ma'am, isa sa pinaka-challenging na talaga namin. Nung una kasi, kinuwento kay Sir, nung huli na namin na Sir Brian, na-share namin yung, kasi nag-i-import kami, ma'am, ng produkto. So, isa talaga sa produkto sa problema namin ay yung quality na dumadating dito, ma'am. So, dahil hindi naman namin nakikita yung mga pinapadali dito, prone siya to damage dahil babasagin din. Babasagin, Oo, babasagin. Nung una talaga, may mga times talaga na yung buong dumating na bago naming stock, talagang lahat damage. So, nagiging siya, lugi na. So, from there, siguro mga natutunan ko talaga maghanap ka ng partner sa business, kumbaga yung supplier na mapagkakatiwalaan, yung ganyan. Talaga mag-check ka din. So, paano yun? Nung ang shipment ay damaged, paano yun? Nababalik ba siya o nare-report? May mga iba, ma'am, na nare-report, may nare-refund, pero
yung mga nauna ko kasi dahil hindi pa ako marunong, parang tinatanggap ko lang na damage na to, parang Okay, sorry na lang. okay, ganun. Parang lugi na talaga sa ganyan. Hanggang sa sabi ko, hindi pala dapat. Dapat pala wag kang pumayag. Kasi syempre, pag sa negosyo din, hindi naman pwede na lagi kang negative. Kailangan kumikita ka din eh. Kasi paano mo papaikutin yung kapital, ganyan, sa negosyo. So, until sa nakakuha na kami ng maayos na mga suppliers, maayos na mga freight forwarding company na talagang susuportahan ka all the way, maayos yung produkto na makukuha mo. And sabi mo nga, galing ka sa corporate world, full-time ka lang just This year, year. yes, ma'am. Was there a point in your life na naisip mo, ay, parang mali yata yung ginawa kong desisyon? Nako. Oo, totoo talaga yun, ma'am. So, na-mention ko, di ba, nag-resign ako noong January. Pagdating, ma'am, ng March this year, ma'am, ang baba ng sales namin. From the past 4 years, first time, nung buwan na yon, pinakamababa, ma'am, in 4 years. Sabi ko, tama ba yung naging decision ko? 2 buwan pa lang, kinakabahan ako. So, thank God kasi parang binigyan niya ako ng clarity na just trust me. Parang it's more of your pinag-pray mo naman yung decision mo sa Panginoon eh. So, sabi niya, anak, wait ka lang. Diba? So, I just trusted kaming dalawa. Tinanong ko rin yung asawa ko, mag-a-apply na ba ako? Kasi, siguro 10 years na ako nagtatrabaho. So, first time ko talaga na papasukan yung business eh. Oo, parang, tapos first time na wala kang 15-30. Di ba, ma'am? So, walang papasok. So, yung kaba ko talaga, sabi ko, ako na-stress din ako kasi syempre, napag-usapan namin, ako yung magne-negosyo eh. Pero, sure ka ba na, ma'am, hindi pa ako mag-a-apply? Parang ganyan. Nung March, talaga, ma'am, hindi lang din naman sa amin. Actually, nagtanong-tanong din ako sa ibang negosyo. Naka-experience. Then, nang ganun talaga. Parang this year, masyadong maano yung economy natin dito sa Pilipinas. Malikot, yung economy yan. So, thank God kasi, nung bandang mga June, July naman, naka-recover naman. Talagang, lang din, maghahanap ka ng strategy, paano ka makahanap ng kliyente, paano ka mapansin, lalo na sa social media. So, doon talaga kami, ma'am, kumukuha. I would say talaga kami ay online shop. Okay. Ano mga naging strategy mo? Nagko-content ka rin ba? Yan, ma'am. So, nag-start ako mag-content. For the 4 years ng business namin, ma'am, never mo makikita yung mukha ko. Tapos, nagtanong-tanong ako dun sa mga kaibigan namin, sino bang magandang parang Poster girl. Oo, na girl, ganyan. Sino pwedeng i-hire or bayaran? Sabi nila, bakit hindi na lang ikaw? Ikaw yung may-ari, ikaw yung brand ng business mo. Sabi ko, talaga ba? Tapos sabi, oo, try mo lang. Hanggang sa, kaming dalawa lang din, ma'am, mag-asawa yung siya yung nagtitake ng photo, ako lang din yung nag-script, ganyan. Tapos hanggang sa nagtitake post lang kami ng post. Nag-e-engage. Nag-e-engage naman namin. And actually, doon yata kami nakita ni Sir Brian earlier this year. Kasi nga, hanggang sa, sabi namin, pwede pala. Talagang, lang din, ma'am, dapat hindi ka takot sumubok, di ba? Kasi ganun talaga, hindi mo malalaman hanggat hindi mo maranasan or gawin. So, hanggang sa, ngayon naman talaga, ma'am, talagang kailangan mag-aaral ka in social media. Kasi, it's another world. Maraming bago lagi sa technology, maraming bagong pwede kang matutunan in terms of, lalo na sa AI, ma'am. So, ibang-iba. Kami kasi since e-commerce nga kami or online shop, talagang naka-base kami, ma'am, sa mga, nag-a-ads kami online. So, nung una, hula-hula lang naman talaga yung ads ko dahil di man ako nag-aral doon, ganyan, parang nood-nood ka lang doon sa iba, paano siya ginagawa. But Although this may year, tutorial naman may si mga ads, tutorial, diba? ma'am, pero iba pa rin siya eh. Okay. This year talaga, ma'am, sobrang nagbago yung landscape in terms of sa E-commerce, ads or e-commerce because of AI. So, pag di ka sumabay, paano gamitin yung mga ganitong apps para mas dumali yung buhay mo or parang lalong mas gumanda yung mga postings mo, mahirap. So, sa negosyo ngayon, dapat talaga very active ka in social media and tech.
yung AI na yan. At hindi ka takot sumubok sa bago. Yes, oo, tama po. Kasi ang sinasabi nila yung AI daw demonic. Oo nga eh. Pero I would say, no, siguro kayo din prove naman ito na it's something na ikaw pa rin yung magkocontrol. Parang Tama pera naman po. lang din yan, Tama diba? po. The love of money is the root Root of all Yung evil. love, tama. Yung love sa love pera. of money. Baka yun din, the love of AI. Yes, tama naman, ma'am. Pero sa tingin ko naman kasi, since yung technology galing rin naman sa tao, sino ba nagbi-build niyan, di ba? So yung tao, at the end of the day din, ang paggamit niyan, nasa tao din, di ba? Yes, and hindi pa rin naman tayo mapapalitan ng AI. Ay, kasi totoo yung po. katalinuhan, yung wisdom, Tama. magmumula pa rin naman sa atin. Even the content. It will just make our lives Easier. Tama Oo. po. Ayan. And, syempre yung negosyo, hindi lang naman kayo yung nagbe-benefit eh. Tama po. So, totoo yan, ma'am. Kasi, di ba, na-mention ko, wala yung 15-30. Syempre ngayon, may employees na kami. Meron na Oo, po di ba? kaming 6 na employees. Pag malapit na mag-sweldo, yan na yung iniisip mo eh. Teka lang, may Parang pamasweldo may ba? 6 na anak ka, no? Oo. Hindi mo na nga iniintindi kung may Yung sarili matitira mo. sa'yo eh. Parang last yun eh. Pero bilang negosyante, it's part of my learning na dapat din ipaprioritize mo yung sarili mo. Kasi yung sarili, mo din, bukod sa ah. kanila. Okay. Kumbaga, wag lang puro lahat sa kanila. Kasi may nagturo sa akin yan, ma'am, na isang negosyante din. No? May mga nakilala ko. Tapos sabi niya, alam mo, minsan, hanap tayo ng ano bang pwedeng ikaunlad ng negosyo natin. Hanggang sa, wala naman talagang wala siyang katapusan yung gusto mong ma-achieve. Ang nakakalimutan mo, bakit ka nagsimula ng negosyo? Number 1, para sa sarili mo at pamilya mo. Ang lagi mong tanong, dapat nasusuportahan ko ba yung sarili ko at pamilya ko? Bukod sa, syempre, yung mga business mo eh. Sabi niya kasi, pag ikaw wala ka sa negosyo mo, wala rin yung mga iniisip mo, di ba, na mga staff mo. Pag may magulo sa pamilya mo, hindi ka rin makakapag-function sa business mo. Yes. So, sabi ko, oo nga, no? Kasi tinanong ko po, sir, paano bang kumita ng malaki sa negosyo? Paano ko pa mapapalaki yung income? Yun yung tanong ko. Ang sabi niya, ay, hindi yan yung tamang tanong. Ang tamang tanong, bakit ka nagne-negosyo? Ano yung gusto mo sa negosyo? Ano yung, kumaga yung sa amount kasi, di ba, ma'am? Parang sabi niya, walang katapusan yan. Di ba? Mag-set ka ng para sa'yo and sa pamilya mo muna. Ano yung magiging komportable kayo na panggastos, ganyan. Sabi niya kasi, kung laging magulo yung isip mo na gusto ko pa ng ganito, gusto mo pa ng ganyan, pero hindi pala yun yung tamang pag-iisip eh. Dapat yung basic needs nyo muna eh. Diba? As a family. Dahil sabi niya, dapat yun yung unang nasusustain ng negosyo mo. Kasi pag hindi niya yun nasusustain, huwag ka na magnegosyo. Nawawala yung purpose. Nawawala yung purpose, sabi niya. Kasi pag magulo ka din bilang business owner, di ba? Or hindi mo rin masusustain yung mga gusto mong gawin. Napakagandang take-away nga na bahagi din ng pagnenegosyo. Siyempre, yung iniisip mo, yung mga kamanggagawa mo, that's part. Isipin mo rin yung family. Family, yes. Yung benefit nito sa family. Last na lang, Miss Kate, ang CEO ng Anyong. Gaano kahalaga na may negosyo ang mga Pilipino sa panahon ngayon? Para po sa akin, siguro, dapat flexible ka na paano kumita. Hindi na uso ngayon yung one stream of income. True. Kailangan multi-stream. So, wag kang choosy, kumbaga. Wag kang mahiyang magbenta. Kasi, Mahiyain ka ba? oo, ma'am. Talaga? Introvert talaga ako. In general po, mahihayin siya. Pero pag nagbenta po siya talaga, Nawawala yung hiya. magaling po siyang mag-sales talk. Opo. So, siguro, yun yung i-open natin sa Filipino kasi, ma'am, na culture talaga. 'Di ba? Ako, pagka-graduate ko, sabi sa akin ng lolo ko, maghanap ka ng magandang kumpanya, ha? Oo Tapos, nga, trabaho parang agad. doon ka na, 'di ba? Empleyado. Empleyado ka na. Okay na yun, solved ka na. Siguro sa atin kasi hindi na yan ganun ka, applicable sa hirap din ng buhay, no? Kailangan madiskarte ka. Paano ka kikita pa ng extra mula dun sa
kunyari, nag-empleyado ka, Oo. ano ba yung isip ka, baka meron kang pwedeng gawin, di ba? Kulang yung, kunyari, yung sweldo mo or ano sa pamilya mo, may gusto kang bilhin na wants, bukod sa needs mo. Mga pang-eyeliner Oo, mo, ganyan, pang-mascara mo. makeup, lipstick, di ba? Isip ka ng paraan. Maraming ways paano ngayon kumita ng extra. Wag naman dun sa Sa paraang hindi tama. hindi tama. Oo. Kasi maraming ways, kumbaga, i-open lang natin yung mind natin and nandito na tayo sa mundo ng online eh. Yes. You can research, 'di ba? Mag-research ka online, alamin mo and masasabi ko lang din, kumbaga, hindi lahat din po ng lumalabas sa online ay totoo. Totoo. So, magpa-fact check po tayo. Tignan nyo din talaga kung yung papasukan nyo na negosyo or yung mga produkto, meron din talagang potensyal. Pero, huwag kayong huminto doon. Kasi pag ininto nyo na may potential kaya ito, inabot na kayo ng isang taon, 2 taon. Hindi nyo nyo na talaga nakita yung malalaman. potential. You can start small. Kagaya po namin, we started at 6,000 pesos. Diba? Ngayon nga, yung mga tao, bili ng cellphone eh. Oh, diba? What is 6,000 What is nowadays? 6,000 nowadays? Start small. Start something na yung may komportable kang, at least, kapital na pangsimula. Hindi po kailangan na sobrang laki agad yung i-start yung kapital. Pwede po kayo magsimula sa maliit na halaga. At from that, unti-unti po, aralin nyo po paano magnegosyo. Hindi naman po talaga yan one time na in 1 month, perfect ka na eh. Marami pong learnings ako in 4 years, 5 years na nagninegosyo ng Shop Anyong. At hanggang ngayon. Hanggang ay ngayon, natutunan. natututo po ako. Yes. Araw-araw, Oo. buwan-buwan. Miss Kate, saan matatagpuan ang Shop Anyong? Ayan, pwede nyo pong puntahan ng Shop Anyong sa Santa Ana, Manila, no? Or you can also visit our website, shopanyong.com, para makita nyo po yung mga products namin. Kung may mga special din po kayong produkto na kailangan, marami din po kami. Minsan kasi hindi lang lahat nasa sa page namin, pero pwede nyo po kami i-message online. We're very active. Facebook. Sa Facebook, Instagram, TikTok din po, no? So, kompleto. Ayun po. Message lang po kayo sa amin. Okay, yan po ang ating mga nakasama, Sir Carlos at Miss Kate Garcia mula po sa Shop Anyong. Thank you so much. Ayan, and God bless your business. Sabi ni Sofia Nunez, sabi niya kay Kate, tama. Hindi ko alam kung ano yung sinabi niya na tama. Pero for sure, she agrees with the statement of Miss Kate. Sabi ni Beth de la Cruz, Happy Wednesday, 1986 pa raw sila nakikinig sa DZAS. At binata pa nga daw si Pastor Ronel, si Jean Padrinao, Carmen Go Vargas, mga retiree na po namin ito, nakikinig. Mula umaga hanggang gabi, hanggang ngayon ay nakikinig pa rin. Thank you po, Ate Beth de la Cruz. At syempre sa pagtatapos ng ating programa, reminder lang po, Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom ay wala. So, meaning we should work with excellence and dedication. Ngayon po, habang tayo po ay nabubuhay, isang hamon po sa ating lahat, iniwan ni Miss Kate Garcia, na talagang wag tayong matakot na sumubok ng bago sa ating mga buhay. At dito na po, nagtatapos ang ating programa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you kay Reggie Villena. Maraming salamat kay Bong Chica, kay Jabez Mancho, sa ating Bocawa Transmitter site, at syempre kay Brian de la Cruz. Ito po ang programang Entrepinoy Espesyal sa 702 DZAS. God bless you po. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entrepinoy Espesyal. Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog. Anak, bakit ka naman kinakabahan? Kasi po, hindi po ako marunong